Ipinakita na ni Imu ang kanyang tunay na form habang niyayanig ang Elbaf hindi lamang gamit ang kanyang haki kung hindi ang pagtuturn ng lahat ng mga giant warrior pirates into demons. Isang napakalakas na army na maging ang mga Holy Knights ay natakot. Kung ano ang kanyang napakadayang mga abilities, lalong-lalo na ang kanyang demonic contract quarrel at ang kanyang dark inversion domain, Domi Reversi. Ang lahat ng yan at marami pang iba ay tatalakayin natin dito sa ating full chapter review ng One Piece Chapter 1150. Kaya naman siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at ring nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pag release natin ng susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay Domi Reversi. At sa pinakaunang parte ng chapter ay makikita natin ang ibang mga higante maliban sa mga giant warrior pirates, ang mga magulang ng mga na-hostage ng mga higanting bata ay pumunta na sa kanilang lokasyon. Dito nila nakita ang mga bata, although at this point hindi na sila patuloy pang naglalakad ng tulog, gising na sila pero hindi pa rin sila mapigilan ng matatanda. Habang ine-explain ng mga bata at nitong si Colon na si Yasan or si Gaban ay napatumba daw at hinulog sa underworld. Dahil doon hindi makapaniwala ang matatanda. Dahil unang-una sa lahat, alam nila kung gaano kalakas itong si Gaban. Alam nila na tanging si Rocky lang makakatalo sa kanya dito sa Elbaf Kingdom. Natakot din ang matatandang mga higante nang sabihin ng mga bata na ang tao daw na salarin sa pagkakakidnap sa kanila ay ang lumulutang na babae sa kanilang likuran. Dahil dito, takot na takot maging ang mga higanting matatanda pero kahit na ganon, binalak ng isa sa kanila na tulungan sila Colon. Pero tulad ng dati, tulad ng nangyari kay Saul, natusok lamang siya ng napakaraming mga tinik gamit nga ang ability nitong si Saint Summers. Hindi niya napakawala ng mga bata at maging ang ibang mga matatandang higante ay natakot na pakawalan sila. Nang dahil dito, sa pagsisigaw ng lalaking tinamaan ng mga tinik, nagalit si Imu Sama na nasa katawan ngayon nitong si Gunko. Nagalit siya dahil sobrang ingay daw ng mga matatandang ito, na dahilan kung bakit nag-release itong si Imu ng napakatindi, napaka-massive na wave ng Conqueror's Haki na hindi lamang nagpatulog sa mga bata, nagpatulog din sa lahat ng matatanda na rumisponde para tulungan sana sila. At hindi lang yon, ang wave ng Conqueror's Haki na yon ay hindi lamang kumalat sa parteng yon ng Elbaf Kingdom, kung hindi literally sa buong Sunrealm. Now, marami sa atin ang magko-compare kung alin ang mas malakas na haki dahil nakita naman natin na sa previous chapters talagang kumalat ang Conqueror's Haki na iniwan ni Joy Boy dito kay MS sa buong Egghead Island. Ngayon, hindi man nabalot ng Conqueror's Haki nitong si Imu Sama ang buong Elbaf Kingdom kung isa-scale naman natin ang size ng Elbaf Kingdom kumpara sa Egghead Island. Napakalayo din naman ang difference ng dalawang lugar na ito in terms of size, especially dahil ang nakatira nga dito sa Elbaf ay mga higante. Hindi lang din sa lugar kung saan naroroon ang mga bata at ang kanilang mga magulang, maging sa lugar kung saan naroroon ang ibang mga higante, naging epektibo talaga ang Conqueror's Haki nitong si Imu para patulugin ang ibang mga lower ranking o may hina ng mga higante. Ang ibang mga miyembro ng Giant Warrior Pirates, ang ibang mga kasamahan ni Elder King Harul na mas kilala natin sa tawag na si Mountain Beard, naramdaman ang surge, ang wave ng Conqueror's Haki na yon na para bang alam niya na nasa delikadong sitwasyon na talaga sila ngayon. Ang ibang mga higante naman na hindi napatulog nitong si Imu Sama, agad na sumugod papunta sa kanya. However, nag-retaliate pa rin si Imu gamit ang isang magic circle. Ang nakita nating mga pentagrams na ginagamit nila para i-teleport ang Gorosei o ang mga Holy Knights, ginamit din yun ni Imu. At naglabas dito ng mga kanyon. Gamit ang kanyon na yon, tinutok niya ito sa iba pang mga higante at pinaputok yon na nagdulot ng napakalaking pagsabog at nag-annihilate sa kanila. At sa pagkakataong ito rin, dito na na-reveal ang tunay na form ni Imu Sama. Although we cannot say na ito talaga ang tunay na form ni Imu dahil unang-una sa lahat, nakasapi lang naman siya dito kay Gunko. Pero kung papansinin natin ang significant na changes sa characteristics ng form nitong si Gunko, makikita nyo talaga na nagkaroon ito ng demonic wings, nagkaroon ito ng demonic na buntot na para bang ang buntot na nakita talaga natin nang i-infiltrate ni Sabo ang Matijoa, at ang trident na para bang ipinapakita dito na isang literal na demon talaga si Imu Sama. Ayon kay Imu, hindi niya ito tolerate ang resistance. Hindi niya hayaan na kumontra pa ang mga higante. Hindi siya katulad ng iba pang mga Holy Knights at kung kinakailangan niyang gumamit ng dahas, gagawin niya talaga yon. Kinausap din niya agad dito itong si Saint Killingham habang sinasabi na ito lang daw ba ang kayang i-accomplish ng kanyang mga nightmares, na para bang minamaliit niya ang mga ginawang nightmares nitong si Killingham.
na inexplain naman ni Killingham na actually kahit naman daw napapatay ang ibang mga nightmares, ang ibang mga monsters na isinasamon niya, okay lang daw yun dahil iniiwanan naman daw niyang naka-open ng mga nightmare holes. Ang nightmare holes na ito guys ay ang parabang butas na kung saan unti-unting lumalabas ang mga nightmares na to, ang mga monsters na ito na nanggagaling sa dream ng mga higante. And as long as naka-open naman daw ang nightmare holes, hindi naman daw titigil ang paglabas ng mga monsters na ito. Dahil tulad na lamang ng dreams, tulad ng panaginip, sa loob ng mga dreams na yon ay walang kahit na anong konsepto ng death or kamatayan. Kaya naman, kahit patayin nilang mga monsters, lalabas at lalabas lang yun ulit dito sa nightmare holes at ang mga pinatay nilang mga monsters previously ay mabubuhay ulit sa isang salita lamang ni Killingham. Makikita naman natin dito ang POV sa gitna ng mga natitira pang Straw Hat crew maliban sa monster trio at dito'y nakita nila na bumalik at nakarecover na naman si Saint Summers. Hindi sila makapaniwala dahil kitang-kita ng mga mata nila kung paano hiniwa ni Gaban itong si Saint Summers sa dalawang parte. Pero dahil lang nga rin siguro sa pagdating ni Imu, mas lumakas ang regeneration nila at ang kanilang immortality. Sa pagkakataong ito, hindi na talaga sila nakakaisip ng paraan para tumakas. Pero itong si Robin, itinanong niya kung nasaan daw sila Luffy. Na inexplain naman ni Nami na nasa underworld sila ngayon. Kasama daw ni Luffy, ni Sanji at ni Zoro sila Hyro din at para bang may inaasikaso silang importante doon. Pero hindi dito in-specify ni Nami na tungkol yon sa pagpapakawala dito kay Loki. Sa pagkakataong ito ay pinipilit na talaga ni Robin na alisin ang mga nakabalot na mga baging na may tinik sa kanyang katawan kahit na alam naman niya na masasaktan siya at matutusok siya ng patuloy ng mga tinik na nakapulupot dito. Pero ayon din sa kanya, kahit pinipigilan siya ni Jinbei, wala silang choice. Kailangan nilang kumilos, kailangan nilang gumawa ng paraan para mapigilan ang binabalak ng mga Holy Knights dahil at this point, kung tutunga nga lang daw sila, hindi talaga malabo na ma-capture silang lahat sa loob ng Elbaf Kingdom at madala sila sa Marijoa. Si Saint Summers naman na although hindi pa completely nakaka-recover at kitang-kita natin na nagre-regenerate pa lang ulit ang pinutol na kamay ni Gaban sa kanya, tinatanong siya dito ni Imu. Habang sinasabi na ang problema daw, sino naman daw ang kanilang ine-negotiate gamit ang mga batang ito kung wala naman daw talagang nagsisilbing inuno sa loob ng Elbaf Kingdom. Na sinagot ni Summers na oo, tama si Imu dahil kung wala daw hari sa loob ng isang kingdom, sino naman ang kakailanganin nilang kausapin? Kanino sila makikipag-bargain kung wala naman silang nagsisilbing pinuno sa lugar na ito? Na dahilan kung bakit habang sinusugod ng mga giant warrior pirates itong si Imu na pinangungunahan ng kanilang mga chief na itong si Dory at si Brogy, bigla na lamang may sinabing napaka-weird itong si Imu na ang blue Oni na si Dory at ang red Oni na si Brogy daw ang magiging bagong kings ng lupang ito. Na nangangahulugan guys na ang Oni ay demon, kaya ang sinasabi dito ni Imu Sama na ang blue demon na si Dory at ang red demon na si Brogy ang magiging bagong hari ng Elbaf Kingdom. Nang makalapit naman itong si Brogy dito kay Imu, agad niya itong dinakot habang tinatanong kung isa daw siya sa mga Holy Knights. Hinawakan niya ito ng napakahigpit at tinakot ito na sabihin daw nito kung ilan pa ang kanyang mga kasamahan, kung nasaan ang mga yon at kung ano talagang binabalak nilang gawin sa Elbaf. Hindi sumagot itong si Imu na para bang napaka-chill, hindi siya natatakot sa sitwasyong kinalalagyan niya. Inutusan naman nitong si Brogy ang iba pang mga higante na sugudin na daw ang iba pang mga Holy Knights habang hawak-hawak niya pa itong si Gunko. Dahil as of now, hindi naman nila alam na may nakasaping ibang entity sa katawan nitong si Gunko. Pero dito na biglang may isinamon na naman na panibagong item itong si Imu Sama gamit ang kanyang magic circles. Nagsamon siya ng isang aklat habang sinasabi na kailangan daw hanapin nitong si Dory at ni Brogy ang mountain beard na si Harul. Patayin yon, kunin ang ulo nun at dalhin ang ulo ni Harul sa kanya at after nun, sila na ang magiging panibagong mga hari ng Elbaf Kingdom. Habang sinasabi ni Imu ang mga bagay na yon, unti-unting para bang may nakikreate na spell sa aklat na isinamon niya at dito na lumabas ang dalawang mga weapon. Ang isang napakalaking baril na isang double barrel at ang isang napakalaking dagger. Gamit ang dagger na yon, tinusok niya yon sa kamay nitong si Brogy at binaril din niya ang kamay na yon nitong si Brogy na dahilan kung bakit naputol ang kaliwang kamay nitong si Brogy. Hindi makapaniwala ang iba pang mga higante dahil unang-una sa lahat, yun daw ang pinakamalakas na braso nitong si Brogy at hindi yun basta-basta nadadamage. Pero sa pamamagitan ng ginawang atake ni Imu, naputol yun. Napakadali, napakalambot.
Pero sa pagkakataong ito din, binanggit ni Imu na para daw magawa nitong si Dory at ni Brogy ang bagay na yon, bibigyan niya ito ng power of the devil, ng power of evil. Gumawa na naman ng panibago pang magic circle itong si Imu, habang sinasabi na in exchange for a short duration ng kanilang lifespan, kapalit naman nun ay ang kanilang immortal body at ang napakalakas na strength na hindi mararival ng kahit na sino. And also, para maging malinaw sa inyo guys, hindi sila literally immortal na mabubuhay habang buhay. Ang immortal na tinutukoy dito ay ang kanilang immortal na katawan. Meaning, nabawasan nga ang kanilang lifespan, pero sa loob naman ng natitira pa nilang lifespan, sa oras na manatili pa silang buhay, hindi mamamatay ang katawan nila kahit na anong gawin ng kanilang kalaban. And may nabasa rin ako sa comment section na kung ganun daw, bakit ang mga Gorosei buhay pa rin kahit napakatagal na panahon na ang nagdaan. Tulad din ang nabanggit ko sa comment na yon, maaaring nagbavari at iba-iba din naman ang kinecreate niya na contract depending sa ibang mga individuals. And for sure, especially sa mga Gorosei, special din ang mga contract na kinecreate niya para sa mga individuals na yon. Sa pamamagitan ng ginawang contract na ito nitong si Imu, nakapag-summon siya ng isang napakalaking pentagram, ng isang napakalaking magic circle sa kinatatayuan na lupa nitong si Brogy, habang sinasabing demonic contract a quarrel. Dahil dito nagulat na lamang ang iba pang mga higante. Hindi nila alam kung anong tinutukoy nitong si Imu, pero narinig nila ang salitang demon. Unti-unting lumubog ang kalahati ng katawan nitong si Brogy sa loob ng magic circle. At dito na binanggit nitong si Imu ang kanyang specific na spell na gagamitin para gawing isang demon itong si Brogy, ang kanyang Dark Inversion Domain, Domi Reversi. Habang iniikot ang kanyang kamay na nakatayo, inikot niya ito pataob o pailalim at ito ding si Brogy umikot habang naire-reveal ang kalahating parte ng kanyang katawan na kulay itim, na para bang ang kalahating parte nito ng katawan ni Brogy na pumasok na sa loob ng magic circle ay na-turn na talaga into a demon. At habang umiikot yon, habang lumulubog din ang kanyang upper part ng body, completely naging isang literal na demon na itong si Brogy. Nagbago ang kanyang muka, nagkaroon siya ng napakahahabang mga pangil at nag-glow na ang kanyang mga mata. Hindi lang yon, napakalaki na ngayon itong si Brogy kumpara sa iba pang mga higante. Previously, bago siya maging isang demon, nakita naman natin na hindi nagpapanlayo ang kanilang mga size. Pero ngayon, kasing laki na talaga sila ni Ors, tulad ng nabanggit natin sa ating spoiler review. Gulat na gulat dito ang iba pang mga kasamahan niya ng mga giant warrior pirates. Hindi sila makapaniwala na isang literal na demon na talaga ang kanilang chief. Habang sinasabi pa dito kay Brogy na hindi daw sila kahit na isang beses pa pinagbuhatan ng kamay ng kanilang captain. Bakit daw sila tinatangkang patayin ito ngayon? Pero ang naging sagot nitong si Brogy, wala siyang pakialam. Hinampas niya ng napakalakas ng axe ang kanyang mga kasamahan na nagpalipad sa mga ito. Habang imbes na malungkot, imbes na magilty sa kanyang ginawa, tumawa pa ng napakalakas ang demon form na ito ni Brogy, habang sinasabi na feeling daw niya sa sobrang lakas ng power na dumadaloy sa katawan niya, kaya niyang gawin ng kahit na ano. Nagpatuloy ang insidenteng ito hanggang sa dumating sa point na maging ang isa pa nilang chief na si Dory ay nadamay at napatumba rin. With that given, since hindi na nga makakapalagpas si Dory matapos ang pakikipaglaban sa demon form ni Brogy na napakalakas, na i-turn din siya ni Imu into a demon. Ngayon nagkatotoo na ang binabanggit ni Imu previously na ang blue demon na itong si Dory at ang red demon na si Brogy. Makikita natin dito na kahit ganito na ang form nila, na mga demons na talaga sila, hindi pa sila tinatalikuran ng kanilang mga kasamahan sa kanilang crew, ang iba pang mga miyembro ng Giant Warrior Pirates. Habang sinasabi nitong si Dory na kailangan daw nilang patayin si Harul, sinasabi sa kanya ng kanilang mga kasamahan na hindi nila pwedeng gawin yon. Dahil kapag ginawa nila yon, there is no turning back. Kung ganito nga ng mga demon sila, pwede pa rin silang maging mabuti, pero pag pinatay na nila si Harul, hindi na sila mapapatawad ng buong Elbaf Kingdom. Pero wala silang magawa. Hindi nila mapigilan ng kanilang dalawang chiefs dahil napakalalaki nito ngayon. Napakalalakas nito sa kanilang demon form. At hindi din nila inaasahan na sa pagkakataong ito, unti-unti din silang lulubog sa mga magic circles at magiging demon din pala sila. Ang iba pang natitirang mga miyembro ng pirate crew nila ay hindi makapaniwala. Hindi nila alam kung anong nangyari, kung bakit biglang naging demon din ang iba nilang mga kasamahan. Ang isa sa kanila ay nagtanong, posible ba na naging demon ang iba pang mga yon dahil naipit sila sa gitna ni Dory at ni Brogy, o baka naman daw may iba pang rason.
pero hindi na specify dito. What I think is, tulad ng proseso na ginawa nitong si Imo kay Brogy, nag-create siya ng iba pang mga magic circles. Hinigop no ng iba pang mga higante na nawawala na ng pag-asa at dahil doon, gamit ang Domi Reversi, naging mga demons na rin sila. Hindi nagtagal na overwhelm ni Imo ang lahat ng mga giant warrior pirates at lahat sila naging mga giant demons na napakalalaki in terms of size kumpara sa mga normal na mga higante. Totoo talagang nabanggit sa spoiler na kasing lalaki na sila ni Urs, na nangangahulugan na kasing lalaki na silang lahat ni Loki. At this point, hindi na na-disappoint itong si Imo. Habang sinasabi na not bad at all, ito daw pala ang tunay na kapangyarihan ng Elbaf. Ang potensyal na napilit niyang mapalabas sa pamamagitan ng pagka-turn sa kanilang lahat into a demons. Matapos makomplete nitong si Imo ang balak niya na gumawa ng isang demon army ng mga higante, sinabi niya na wag daw nilang wasakin ang buong land. Wag nilang wasakin ang buong Elbaf Kingdom dahil ang lugar na ito ay paghahatian pa nila. I-rule pa nila ang kingdom na ito. Sa sobrang terrifying, sa sobrang nakakatakot ng army na ito na nagawa ni Imo, maging ang dalawang Holy Knights na itong si Saint Summers at itong si Saint Killingham may kinikilabutan sa mga higanteng mga halimaw na to. Idinagdag pa ni Imo dito kay Dory at kay Brogy na wag daw nilang papatayin agad, wag nilang i-wipe out ang lahat ng kalaban dahil gusto pa daw sukatin ni Imo kung worthy daw ba yung mga ito, na baka gusto sana ni Imo na alamin kung sino sa kanilang malakas at gawin din silang demon para madagdagan pa ang kanyang demon army na to. Nang dahil dito kumalat agad ang balita at nakarating ito dito kay Harul. Sinabi nila kay Mountain Beard Harul na kailangan niya ng tumakbo, kailangan niyang tumakas dahil hinahunting na siya ngayon ng mga higanting demonyo, specifically ng giant warrior pirates na mga demon na ngayon. Pero ang naging response ni Harul, ang naging sagot niya, hindi siya tatakbo. Hindi daw yung choice. Hindi daw choice ng isang warrior ang tumakbo sa isang laban. However, this is where the chapter ends at kailangan na nating antayin ang susunod na chapter para sa susunod na mga pangyayari. But don't worry guys, there will be no chapter break next week. Kaya naman malalaman agad natin ang susunod na kabanata kung ano mangyayari sa Elbaf Kingdom. Ano na nga bang mangyayari sa Elbaf Kingdom ngayon? Gayong hindi lamang ang mga napakalalaking mga unkillable na mga nightmares tulad ng binanggit ni Killingham na pwedeng mag-respawn lamang sila, nadagdagan pa ito ng napakalalakas, napakalalaking mga halimaw na ang mga giant demons. I think it is the time para lumabas na itong si Loki at ang monster trio mula sa Underworld at sila na talagang kinakailangan ngayon ng Elbaf Kingdom para mailigtas pa ang kingdom na to. Finally magmi-meet na ba at makikita na ni Imo Sama ang kanyang pinaka-inaantay na kalaban, ang kanyang pinaka-kinatatakutan na si Nika. Malalaman natin yan sa susunod na chapter. Kaya naman siguraduhin nyo nang naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya naman mag-like na kayo sa ibang platforms na yun para ma-notify kayo kapag may bago tayong updates tungkol sa mga series na tinatalakay natin sa channel. Shoutout nga rin pala guys sa napaka-solid na mga supporters na ito from the previous One Piece video. Maraming salamat. It is the Updated Weeb and I will see you guys on chapter 1151 spoilers.